Ayun, so hello once again to everyone. Today we will be doing another fragrance review. At ang i-review po natin ay, ayan, no? So this is a sample of Latafas Ansam Silver. At sabi po nila, clone daw po ito ng, ayun, this is Azaros The Most Wanted EDP Intense. So ito po ba ay clone talaga ng The Most Wanted EDP Intense? Yan po ang aalamin natin sa review na ito. Stay tuned po. Ayan, so again guys, ang i-review po natin ay from the House of Latafa. This is Ansam Silver. Ayan, no? And before we proceed, no, before anything else, shout out po Pops Dave Cuenca, pambihira. Maraming salamat dito Pops. Napakabait po ng tao na yan, no? And if you are looking for Middle Eastern frags, lalo na, no, meron po mga binibenta si Pops Dave, i-message nyo lang siya, no, and ilalagay po natin yung kanyang link, Facebook link in the description box. Maraming salamat po ulit Pops, mabuhay ka. Okay, so anyway guys, no, ito pong Ansam Silver, this is one of the hype, no, na Middle Eastern clone ngayon, no, sa frag community. Bakit po? Kasi nga naman, sabi nila, this is cloning ito, no, this is Azaros The Most Wanted EDP Intense. Pambira guys, para po sa mga newbie, ano, bigyan ko lang po kayo ng konting trivia siguro. Late last year hanggang early this year, grabe po yung hype dito sa fragrance na ito. Even the price, no, talagang tumaas siya, no. Kasi guys, if you are a fan of perfumes like Replicas Jazz Club or Emporio Armani Stronger With You Intensely, nandoon po siya sa linya na yun. I'm not saying na they are really close in terms of scent profile, no, pero nandoon siya sa accords na yun. So anyway guys, before we compare these two, kasi po katanungan kagad, no, close ba sila sa isa't isa, no, yung scent profile and everything else. Bago po natin gawin yon, we will give the spotlight sa bawat isa sa kanila. So number 1, Azaros The Most Wanted EDP Intense, no, this is a 2021 release from the House of Azaro, and this follows the success po ng mga nauna sa kanya. Of course, Azaros Wanted and Wanted by Night, napaka-successful ng mga frags na yan. And ito pong The Most Wanted EDP Intense, this is no different, talagang successful din nung nirelease po ito sa frag community. At kung titingnan po natin yung kanyang scent accord sa Fragrantica, of course we will put it somewhere here, no, babasahin ko po sa inyo. This is warm spicy, this is ambery, this is woody, may sweetness from the caramel, etc. Guys, lalagay na lang natin dito, no, sa somewhere here. And the notes, tatlo lang po yung nakalagay sa Fragrantica: cardamom, toffee, and amberwood. Ayan. And next ay ito pong Latafas Ansam Silver. The scent accords, almost the same lang din. Warm spicy, ambery, aromatic, fresh spicy, tapos powdery, no? So may ganun po siyang difference or nuance ng accords, no, as compared sa OG. And the notes, almost the same. Meron siyang bergamot, may cardamom, may davana, may lavender, vanilla, amber, and patchouli. Ayan, no? So guys, kung titingnan po ninyo, talagang malapit po sila sa isa't isa. Pero ang katanungan nga po, dahil this is said to be a clone, no, aalamin natin ano ba yung kanilang comparison, ano ba yung kanilang difference, similarity, etc. And before anything else guys, no, take note, this is my subjective experience. Of course, kami po mga nagre-review dito, every time na we review a frag, lalo po ang mga clones, may iba-iba po kasing ano yan, factors. Halimbawa, body chemistry, nagamit mo ba siya sa malamig, sa mainit, no, and all other factors, no. So take note, this is my subjective opinion, subjective take dito po sa frags na ito pong dalawa. Okay, so ang comparison po nila, or ang napapansin ko pong difference nila, of course, I've tried to wear them both, no. Halata ko po kay Ansam Silver, no, na hindi po toffee yung ginamit na mid note.
Kasi po, para po sa mga hindi pa po nakatry ng The Most Wanted EDP Intense, malaki po ang role ng cardamom and toffee dito. Okay, so malaking role niya. Yung tamis niya, nanggagaling siya sa sweetness, na sweet nuances of course ng cardamom, pero mostly ng caramel or ng toffee. Alam naman po natin no, na ang smell, ang taste ng toffee, ng caramel, of course, that is sweet, no, that is dense, no, may pagka-creamy siya, no, so para siyang honey, no, na may nilagay ka na iba pang sweet aspects to it. Pero ito po, halata po na ang combination na ginamit niya, instead of cardamom and toffee that you will find in the OG, ang pansin ko po dito, katulad po ng indicated sa notes po ng Fragrantica, ang ginamit po dito ay Davana. Ang Davana po, this is a kind of herb, no? And Davana, just to give you an idea, ito po ay fruity, na parang boozy, tapos may woody notes yan, may woody facets, at may konting-konting florals, no? So, yun po yung mapapansin ko kaagad, no? Actually, nung una ko pong sniff sa kanya, no, nung dumating po siya nung isang araw, no, you would get the idea eh. Sabi ko, uy, ang lapit nga nito sa The Most Wanted EDP Intense, no? Pero para sa akin, as I get to wear it more, no, siguro nakikita ko yung difference nila. Kasi again, no, yung difference po ng Davana at saka po yung difference po ng toffee. Pero anyway guys, no, pag naamoy mo si Ansam Silver, malalaman mo at maiisip mo kaagad, ang una mong maiisip, The Most Wanted EDP Intense, no? At napansin ko po dito, no, sa Ansam Silver, meron po siyang parang siguro facets din po ito ng Davana. Tapos kasi yung Davana, meron po siyang patchouli, no, sa base, no. So napapansin ko dito para siyang may bubble gummy effect, no, parang cinnamon na may bubble gum, no, na para bang una ko kagad naisip na note benzoin, no. So yun po kasi that is bubble gummy, no, para pangang medyo may rubbery smell yan, no. Anyway guys, yun yung napansin ko dito. While this one, ito pong OG, ito pong The Most Wanted EDP Intense, straight up maamoy mo yung cardamom at saka po yung toffee. Tapos lumalalim yan sa base because of the amber. So yung tatlong pinakita, maaamoy mo yun, mararamdaman mo yun kumbaga sa buong life ng fragrance. Of course siguro may mga iba pa siyang hindi indicated notes, no, like halimbawa yung blast ng bergamot sa una, no, meron pong citrus accord to eh, meron pong citrus notes, no, na maamoy mo rin naman dito sa Ansam Silver, and meron siyang vanilla, etc. Pero again, yung tatlo po na indicated na notes nito sa Fragrantica, maaamoy mo yon, mararamdaman mo yon sa whole life po ng fragrance. Ayun, so guys, yun yung napapansin kong difference sa kanila basically, no. And I understand na meron pong mga nagsasabi, no, na ito po ang Ansam Silver, this is a clone of Wanted by Night, no. So this is Wanted by Night ng Azzaro, no. So para po sa mga nakatry na ng Wanted by Night, ang answer ko po, is it a clone ng Wanted by Night or malapit din ba sa Wanted by Night? Yes and no. Bakit po? No, kasi ang naisip ko lang po the whole time, ito po dito po sa Ansam Silver, ang naisip ko lang po the whole time, ito pong The Most Wanted EDP Intense lang. And if you would look at the notes, 'di ba, parang ganun din may amber, tapos po may cardamom, tapos may matamis po na note. Dito of course, yung sinasabi ko po kanina pa, toffee lang yung ginamit, pero dito po Davana, no. So basically ganon. Pero tinatry kong isipin, saan kaya nila nakuha yung comparison sa Wanted by Night? Isa lang po yung subjectively, isa lang po yung naamoy kong possible na pinanggalingan po nung ganung pong
pagkaamoy, no? Siguro po, this is the benzoin na sinasabi ko kanina. Kasi po sa base nito, ang lakas ng benzoin. After some time that bubblegummy, cinnamon, parang medyo may rubbery or leathery effect ng benzoin, maamoy mo dito. So personally guys, of course, subjective naman po yung mga opinion natin, doon ko lang siya naamoy. No, so anyway, for me, this is more of a clone, no, ng The Most Wanted EDP Intense. So ayan, no, let's go to the performance. Kamusta naman po yung kanilang performance? Of course, si OG, this performs hindi po beast, no, pero above average, no. It projects good for almost 2 hours sa skin ko, and it lasts sa skin for sabihin natin 6 to 7 hours. Talagang hindi siya beast, no, pero above average na rin, maganda na rin po talaga, no. And this one, comparing it to Ansa Amsilver, ang Ansa Amsilver po for me, para sa akin naglast siya for almost 5 to 6 hours din, almost the same din po dito, no. And nag-project po siya naman ng maganda for the first hour, no. So yun po yung experience ko sa akin, no. At sinuot ko po siya sa loob ng bahay, sinuot ko po siya sa busy day sa labas. So yun po yung napansin ko dito. And after some time, sinasabi ko nga pong parang bubblegummy cinnamon, nagiging medyo linear siya, no. And yun yung maamoy mo all throughout the life of the fragrance. Ito po Ansa Amsilver. And ito pong OG, meron kang scent bubble dito. Definitely guaranteed po ito up to the 6th hour, no. Ito po yung scent bubble niya, siguro meron for about 2 to 3 hours, no. So not bad na rin talaga for the price. And itong dalawa, siguro may mga magtatanong saan mo siya pwedeng isuot. Para po sa akin, mas maganda siya sa malamig na weather. Maganda po siya pag night outs with your friends or even po date nights. Okay din po siya. Of course, yung Stronger With You Intensely ng Emporio Armani, ayan po ay mas mature lang because of the suede. Pero ito po ay pwede mo rin gamitin sa date nights. Ayan, no. Even Ansa Amsilver. Tapos, ang makatanungan na kasi ditong next, ang verdict natin, no, is it a good clone? Okay, is this a good clone? Ito po Ansa Amsilver. Para po sa akin, kung bibigyan ko ng percentage ng overall closeness nila, I would say around 70-75%. Siguro dahil nga po yung sinasabi ko, malaking factor for me yung toffee and cardamom combination as compared to the Davana and cardamom combination. So yun lang naman po sa akin, no. If I would give it a percentage around 70-75%, not bad for its price, guys, no. Not bad na. And ang tanong po kaagad dyan, is it good on its own? Kasi ayaw ko naman pong mang-hype, no. Ayaw ko naman pong mang-discourage din, no, na mga gustong bumili ng Ansa Amsilver. Para po sa akin, yes. For the price, around 1.2, 1.3 po ata to sa ngayon, no. Okay na po ito. You would get the vibes of The Most Wanted EDP Intense. Okay na po ito, guys, no. Wala pong talo dito kasi this is good, no. If you like warm spicy fragrances, if you like fruity fragrances, yung may pagka-powdery, aromatic, this is very good on its own. So guys, would I recommend it? Yes and no. Yes, if you like the scent profile, and siguro no if you are trying to look for a 1:1 ratio ng clone, no. Siguro depende naman yan, subjective naman yan. Meron kasi sa atin na gusto natin talagang dapat 95% na lapit, no. May mga ganong tao, pero yung mga iba kung meron lang scent profile or mas-sniff mo lang at least yung OG, okay na sa kanila yun. Anyway guys, this is just my subjective opinion sa fragrances na ito, lalo po itong Ansa Amsilver. Ayan guys, if you find this interesting and helpful, please do consider liking, sharing, and subscribing. Ayun lamang po, maraming salamat po ulit sa bawat isa at ingat po kayo.